Hello guys! Sa video ito pag-uusapan naman natin ang eccentrically loaded spread footing. So what is eccentrically loaded footing? It is a foundation or footing where the applied load does not act directly through the centroid of the footing, causing a combination of axial and bending stresses. Okay? So when we say eccentrically loaded daw, meron ng presence ng bending stresses sa ating pundasyon. Say for example, ito ay ating pundasyon, tapos yung ating column ay hindi mismo sa gitna ng ating pundasyon. Then of course, yung column natin ay may binubuhat na axial load P. Now this P is actually meron siyang eccentricity from the centroid of our footing. And tatawagin natin yon na E, eccentricity. Now this P here, okay, since dahil hindi siya nag-a-act sa mismong centroid ng ating pundasyon, nagke-create ito ng moment from that centroid. So itong case na to is actually an eccentrically loaded footing. Or pwede rin naman na yung footing natin ay nasa mismong gitna na, or yung column natin rather ay nasa gitna, then of course yung ating axial load ay nasa gitna rin, or pwede rin naman na natural, meron ng moment doon sa ating poste. Okay? So this case then is also an eccentrically loaded footing. Okay? Case number 1, merong distance talaga yung ating column, kaya nagke-create pa rin ito ng moment doon sa ating centroid. Then case number 2 naman, doon sa mismong gitna, meron ng presence ng moment and axial load mismo. Okay? So for example, ito yung i-adapt natin. Yung ating axial load nasa gitna, tapos merong presence ng moment. Now this one is an eccentric loaded footing. Now, yung pressure na mangyayari sa ilalim ng pundasyon natin ay ganito. Bakit kaya? Now, take note na yung moment dito, tinutulak niya yung pundasyon natin banda dito. Dahil tinutulak ng ating moment yung pundasyon dito part, nako-compress lalo yung ating pundasyon sa may bandang dito. Kaya yung pressure dito ay mas lumalaki. Then, if you imagine, yung moment na to ay umiikot, bandang dito naman sa dulo, binabawasan niya. Okay? So, again, ito yung footing natin. Yung moment natin ay in this direction to the right. Okay? Yung right part ng ating neutral axis or from neutral axis, compression yung nararanasan dito. Then, yung sa kabila naman is under tension. Nako-compress ng ating moment. Tapos, pag pinaikot natin yung ating moment, banda dito naman ay under tension. Okay? So, para dito, paano natin malalaman kung magiging plus ba siya or minus dito sa ating pressure? Tingnan mo lang kung compression ba siya or tension. Dahil compression yung dulot nito, positive, nadadagdagan. Then, dahil naman tension yung bandang dito, negative. Kaya nagiging minus. Okay? Then, meron tayong net pressure dito sa ating pundasyon kapag eccentrically loaded. Okay? And then, of course, ito yung magiging QU min natin dahil ito yung maliit na value or mas maliit na pressure. Tapos yung kabila naman ay yung ating QU maximum. So para ito ay maging QU min, ang gamitin lang natin dito ay yung minus. And para naman sa QU max is of course yung plus. Okay, so ano nga ba tong MX and then MY dito? Now for example, ito yung top view ng ating foundation. So meron tayo ditong y-axis and then yung x-axis natin. So when we say MX, this is actually the moment about the x-axis. So ibig sabihin yan, ito po yan. Yung MX natin ay moment about x or nagmo-moment siya dito sa ating x-axis. Or pwede rin nating sabihin na ang MX is simply parallel to the y-axis. And then of course, for moment y naman, that is moment about the y. So parallel naman ito sa ating x-axis.
Now, meron tayo ditong mga values ng C. So, of course, yung C ng MX ay iba sa C ng MY. Ang C ng MX dito ay, of course, kung saan parallel yung ating moment. Now, yung moment X natin ay parallel sa width. Therefore, ang C natin ay measured from the centroid papunta dun sa dulo. So, that is W over 2. From this point, yung centroid natin papunta dun sa dulo, that is half of the width. Now, for MY naman, dito yung centroid natin, yung direction ng MY ay parallel sa X. Therefore, yung value ng C natin ay from centroid papunta dito sa dulo ng ating X na part. Okay? So, L over 2 naman yung ating magiging C for the MY. Alright. So, pwede pa natin tong i-simplify itong ating net pressure actually. Now, for MX and MY, again, yung C natin for MX is W over 2 and ang C natin for MY is L over 2. Half, then half naman. And then also, yung I naman natin. Yung I natin is simply BH cube over 12. Ito ay para sa ating rectangular na shape. Now, magkaiba ang I ng MX and MY. Para sa MX, ang kanyang I ay length width cube divided by 12. Paano natin malalaman kung nasaan ba ang B at paano naman kung nasaan ang H? Now, tignan mo lang yung direction ng ating moment. Since ang ating moment about X is parallel to Y, so yung height niya ay yung sa may bandang width dapat. Okay? Parallel to Y ang ating MX, therefore yung height niya ay yung width. Kaya siya dapat yung magiging cube dito. Then of course, for MY naman, yung length naman dapat ang magiging cube. Yun yung magiging height natin. Okay? So ito na yung I natin for MX and MY, and then also yung mga C natin dito. Now, yung net pressure dito, pwede na natin tong i-simplify pa. So again, yung net pressure natin, i-substitute lang natin lahat ng mga values. We can actually say that QU is P over A plus minus MX. Yung C ng MX ay W over 2. Tapos yung kanyang I ay length W cube over 12. Then for MY naman, L over 2 tapos WL cube over 12. Now simplify this further. Cancel yung isang W dito. Cancel yung isang L dito. So, ang magiging itsura na ng formula natin ay ganito na. QU can also be equal to P over A plus minus 6mx over LW square. Tapos, plus minus 6my WL square. So, magbabaliktad lang naman siya. So, pwedeng ito ang i-memorize natin, general formula, or pwede rin naman na itong simplified na ito. Okay? Careful lang tayo kung nasa ng direction ng ating mga moment X and moment Y. Alright. So, meron tayo ditong eccentric loading ulit. Comparison lang ng dalawa. Okay? So, meron tayo ditong eccentric na column. Tapos, magproproduce pa rin naman ito ng moment. Okay? Again, recall natin na yung moment na iproproduce nito ay yung P times E. Okay? And then, pwede rin nating sabihin na from this formula, eccentricity is moment divided by the actual load. Okay? So, etong dalawang figure na to, okay, case number 1, case number 2 natin, parehas sila na ganito yung magiging itsura ng kanyang pressure sa ilalim. Again, ito yung nasa sentro na, yung moment and actual load. And then ito namang isa is merong distance or eccentricity yung column natin from the centroid of our footing. Now, kapag ganito yung kanyang itsura, anong tawag natin dito? Okay? So, ang tawag natin dito ay no uplift na pressure.
Bakit walang uplift? Ang ibig sabihin ng uplift, hindi pa kayang itulak nung pressure na ito yung ating pundasyon. So, ito lang yung magiging reference line natin. Okay? Yung tinuturo ng arrows natin. Okay? So, kapag lumagpas ka na kasi dito sa ating reference line, ang ibig sabihin na nun, meron ng uplift. May nakikreate ng uplift. Now, malalaman daw natin kung walang uplift sa ating pressure if the eccentricity is less than L over 6. Now, paano natin malalaman yung eccentricity na to? By using the formula here above. Moment divided by P should be less than L over 6. Ay, compare mo lang, no? Pero, pwede mo rin namang malaman by calculating the minimum and the maximum. So, kung parehas na positive yung value, ibig sabihin, no uplift. Pero kapag yung isa ay nag-negative na, that means na lumagpas na siya dito sa ating reference line. Okay? Next case naman. Okay? So, kanina, meron tayong value for maximum, then meron tayong value for the minimum. Next case, yung minimum natin ay naisagad, 0. Then, yung maximum natin, meron pa ring value naman. Okay? Ang tawag naman natin dito ay no uplift pa rin. Pero, magsisimula na. Dahil yung minimum value natin dito ay nagiging 0 na. Okay? Kapag ganito naman yung case, yung eccentricity daw natin ay equal to L divided by 6. Again, that is the length of the footing divided by 6. So, ano palang implication nito? Bakit naging 0 yan? Ibig sabihin nito, lumakas yung moment natin. So, paano mo mapapalakas yung moment? Okay? So, ito yung formula natin. Moment is equal to P times E. Say, for example, yung actual load natin as it is na. So, para lumakas yung kanyang moment, yung eccentricity niya ay palakihin natin. Okay? So, ibig sabihin, what if palayuin pa natin yung ating poste? Yung actual load as it is, yung eccentricity, dagdagan lang natin. Palayuin lang natin ng konti para lumaki yung kanyang moment value. So, ganito po yung nangyayari dito. Okay? It greatly affects yung sa may bandang minimum natin. Okay, then the last case naman, ito, sobrang layo na nung ating column to the point na yung eccentricity natin ay mas malaki na. Okay, so ibig sabihin, mas malaking moment na yung nakikreate niya. And then, dito sa may bandang dito, nagkaroon na ng uplift. Okay, lumagpas na siya dun sa ating reference line. Okay, so in this case naman, yung E natin, yung eccentricity natin ay greater na sa L over 6. Okay, so with uplift pressure, so soil experiences tension, and then the tension part is ignored in the design. This is not actually ideal in the construction daw, na. So what if nagkaroon nga ng ganito sa design natin? So one solution is provide a strap beam or gawin natin tong combined footing na. Kung may malapit na pundasyon sa tabi nito, gawin na natin itong combined footing para matanggal or mabawasan or matanggal, no, rather, yung ating uplift pressure dito. Okay? So, it's either strap or combined footing. Yun yung ating magiging solution. Okay? So, ito yung tension part natin. Okay. Now, again, ito yung ating P. Tapos, meron siyang eccentricity ulit. Again, recall natin na meron itong maproproduce na moment sa ating centroid. And by the way, sa pag-calculate natin ng mga eccentrically loaded foundation or footing, dapat yung mga moments natin ay nasa centroid palagi. Okay? Palagi, no? So, in this case, yung actual load natin dito, since meron siyang eccentricity dito sa ating neutral axis or sa ating centroid, ilagay lang natin yung kanyang moment dito sa ating centroid or mag-moment lang tayo basically dito sa ating centroid. Okay, again, ito yung MR natin. Okay, so yung MR dito, this is the representative moment produced by this actual load. So ang value nito ay simply P times E. Okay, so yung MR, this is the representative or the resulting moment of the actual load and moment M. Okay, so in this case, yung MR natin is simply P times E. Again, ang gusto natin, dapat meron tayong moment or ilagay lahat natin, no, yung moment natin sa centroid ng ating foundation. So, PE lang ito, no?
dito sa may bandang gitna natin. Case number 2, meron pa rin tayong eccentricity nung column natin from the centroid, and at the same time nakaka-experience na rin ng moment yung ating column. Okay? So, since ito yung ating eccentricity, okay, or yung neutral axis natin, since meron siyang distance, eccentricity, yung ating axial load, okay, kunin natin yung value ng MR na to. This direction of MR is simply an assumption. Okay? So, hindi pa to yung final direction. Okay? Paano natin malalaman yung direction ng ating MR or ng ating resulting or representative moment? Okay? Malalaman natin yan by comparing the moment value and the axial load. Okay? So, yung P dito actually, meron siyang eccentricity from the centroid. So, nagpo-produce din to actually ng kanyang moment. So, PE ang value nito. And then, meron din tayong natural na moment applied dun sa ating column. Now, sabi dito, the direction of the MR follows the direction of the greater moment between the axial load times E and the moment na applied mismo dun sa ating column. So, anong ibig sabihin nun? Okay? So, essentially, for example, yung value nitong M natin, mas malaki yung kanyang value compared sa P times E. Ibig sabihin, yung magiging direction ng MR natin will follow the direction of our M. Now, if example naman, yung P times E, mas malaki yung value niya kesa dun sa moment. Ibig sabihin naman nun, ang magiging direction ng ating MR ay susundin niya yung direction na napoproduce netong P na to. Okay? So, in this case, dahil ang MR natin ay to the right, assumption lang natin dito is mas malaki yung value ni PE kesa kay M. Okay? So, paano natin malalaman yung magnitude naman ni MR? That is simply the difference of the moments. Okay? So, this one, ang MR natin ay P times E minus yung M dito. Okay? P times E, that is a moment produced by the axial load minus the moment. Okay? And then, dahil dito ay direction niya, so inassume lang natin muna, okay, na ang kanyang, na yung PE ay mas malaki ang kanyang value. Okay, and then kunin din natin yung kanyang equivalent eccentricity. Tawagin natin to na EEQ. That is simply equal to the moment representative na divided by P. So, ano ang purpose nitong EEQ dito? Iko-compare natin itong MR, representative moment, divided by P, dun sa L over 6. Para malaman natin kung with uplift, no uplift ba siya. Okay? And then, yung last case, yung pinakamadali, okay, yung moment natin ay nasa gitna na mismo. So, wala na tayong problema. Hindi natin kailangan kunin pa yung mga representative, yung MR na yan. Yung moment na to ay nasa gitna na, so wala na tayong problema dito. Yung goal lang naman natin dito ay ilipat lahat ng axial and moment dun sa gitna natin. Okay? So, dito, ang EEQ na natin ay simply yung moment divided by the P. Oops! Since nandito ka na rin naman sa part ng video ito, maaaring pa-like, share, and subscribe ka na rin sa ating channel. Thank you! Next, paano naman yung sizing natin ng ating pundasyon kung meron na tayong axial and bending? Okay, combination na, no? So, ito pa rin naman yung reference natin na code. Okay? 413.3.1.1 pa rin ang ating NSCP. Again, for sizing or kapag i-determine daw natin yung minimum base area ng ating pundasyon, gamitan natin ng unfactored forces and moments. So, service loads lang initially, no? Or technically yung gagamitin natin. Alright? So, for pure axial, paano ulit ito dati? Okay, recall natin na ang QU natin for pure axial is simply the ultimate axial load divided by the area of the footing. Okay, now for axial plus bending, ito naman yung ating net pressure. So, P over A plus minus MXC over I plus minus MYC over I. Okay, and then, ang area ng footing by the way, dun sa pure axial lang, this is simply
P divided by the effective pressure. Again, yung P natin dito ay service loads. So, dapat mga unfactored forces and moments yung gagamitin natin. Now, paano naman dito sa axial plus bending? Okay? So, itong QU natin, i-separate natin yung maximum and minimum muna. So, para makuha natin yung QU max, ang kunin lang natin dito ay of course yung mga plus. Okay? Dagdagan mo plus dagdagan mo. So, syempre, masasagad yan. So, ito yung magiging value ng ating QU max. Then, for the QU min naman, of course, minus lang yung gagamitin natin. Now, paano natin malalaman yung minimum base area dito? So, kailangan natin nung effective pressure. Again, di ba? Sa pagkuha ng area ng footing, kailangan natin ng service load and also yung effective soil pressure. Okay, so paano natin to ipapasok dito, no? Saan ba yung effective pressure natin dito at saan naman yung ating mga actual mga service loads natin? So para makuha natin yung ating minimum base area kapag axial plus bending na, hihiramin lang natin yung formula ni maximum. Okay, by the way, no, hihiramin lang natin yung kanyang formula. Okay, since ito ay QU max, okay, dahil meron ditong subscript na U, ang ibig sabihin nito ay ultimate ito. So, ultimate yung P mo dito, ultimate yung mga moments mo dito. Okay, so ibig sabihin ng ultimate, meron siyang factor. Okay, pero once na hiniram natin ito, gawin lang natin itong mga service loads. Okay? So, paano yon? Ito lang yung gagawin natin. Equate lang natin yung effective pressure dun sa ating QU maximum. Okay? So, paano yon? QA is simply equal to P over A plus MXC over I plus MYC over I. Again, yung mga loads na to ay dapat mga service loads. Okay? Para ma-determine natin yung ating area ng footing. QE is equal to itong P over A plus MXC over I plus MYC over I. Again, service loads ito. Pero dito, kapag ka-determine natin yung QU max, make sure na may yung mga loads natin dito ay naka-factor dapat. No? Pero kung sizing pa lang tayo, make sure na dapat ito ay mga service loads. Alright? So, sa mga next videos naman, ay mag-solve naman tayo ng mga eccentrically loaded footings. Alright?